Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Johnny Bagar uli ang inyong abang lingkod. So, etong isa sa mga mainit na pinagtatalunan din daw ay tawag dito, etong bilang ng boto na para sa conviction no sa impeachment. Kasi ang pinaka-default is default na nakasulat sa constitution natin ay two-thirds daw, di ba? So 16, two-thirds of all members of the Senate. Yun ang binabanggit doon. So, may nagsasabi na dapat daw bawasan, no? Lalo na in the case of Senator Bato de la Rosa na isang pugante. So, sabi dito, Bato as a fugitive makes 15 votes enough to impeach VP Duterte ayon sa legal expert. Ito rin ho ang dean namin ng UE Manila sa College of Law, si Dean Amado Valdez at isa ring political analyst. No, dating nung panahon ko siyang dean dati siyang dean ng UE. Sabi niya kasi nung gawin, ito yung sinasabi ko palagi sabi niya kasi nung gawin yung constitution naman, hindi naman ma-anticipate lahat yung walang ina-arrest na senador. Walang nagtatagong senador. Tama, di ba? Kaya sabi ko nga ang mga yan dapat nagiging maingat sa kanilang reputasyon, sa kanilang pangalan. Hindi nga sila dapat man lamang nasasangkot sa anumang mga katarantaduhan. Lalo na may kinalaman sa graft and corruption. Diba? Hindi sila dapat sumusugal doon. Kaya sabi pa niya, kasi ang assumption, kapag senador ka, hindi ka gagawa ng masama. Tama, di ba? Kundi gagawin mo yung mabuti para sa bayan. That's correct. Kaya ang problema, anong pinagagawa nitong ibang mga senador natin, like in the case of Jinggoy? Di ba, na-absuelto ng mga sa nakaraang kaso, ang problema, walang kadala-dala, nakaranas na ng mga kulong, tuloy pa rin. Dawit na naman uli at ito ngayon ay nakakulong. Tapos si Bato de la Rosa naman, nakakapanghinayang dahil maganda naman yung karir niya bilang pulis, di ba? Naging chief PNP. Kung hindi sana siya nagpakatuta kay dating Pangulong Duterte na naging siyang enabler ng paborito nitong pastime, ang pagpatay ng mga tao, di ba? So hindi sana siya ngayon ganyan na nagtatagong parang daga. Mabuti na nga lang walang effort na halughugin ang Pilipinas at hanapin siya, di ba? Kahit pa paano. Hindi katulad ng kay Kibuloy, talagang ginalugad ni General Torre ang KOJC. Yun naman kasi totoo rito sabi ko nga, ang constitution natin, yung nakasulat diyan sa provision dito, eto, sa Article 11, Accountability of Public Officers, and then Section 3, Subsection 6, ang nakalagay dyan, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation when the president is on trial. The Chief Justice of the Supreme Court shall preside but shall not vote. Ito yung panghuli. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all members of the Senate. So, ang ibig sabihin po nitong members of the Senate, yun pong 24, but it could be below 24. Kasi meron pong mga instances na expulsion, resignation, sudden death, di ba? Or appointment sa ibang ahensya, katulad ng nangyari kay Angara na napunta sa DepEd, iniwanan ng maaga ang Senado since graduating naman siya noong 2025. Di ba? So, may mga ganun po. Kaya hindi po inilagay dito sa Constitution natin na two-thirds of all the 24 members or the 24 senators hindi po ginawang fixed. Okay? So, members of the Senate, it means kung ilan lamang ang available para gampanan ang kanilang trabaho bilang mga senador. Yun po naman kasi talaga ang akmang paliwanag dito. Hindi ho yung sagrado de candado
na to the point mapipilay na po ang Senado. Papaano nga kung lilima lang yung available na mag-participate? 'Di ba? Yung iba layas, gala ng gala. Kasi sagrado de kandado na yung kanilang utak like in the case of Robin Padilla. And probably Marcoleta rin, 'di ba? Na not guilty. Hindi man lamang natin marinig na na maging si Alan Cayetano, ganun din yun, not guilty rin yun, di ba? Hindi man lang natin marinig sa kanila na, well, tignan natin yung yung takbo ng ebidensya, then saka tayo magdedesisyon. Di ba? Ayon sa pinakikita ng mga ebidensya, mga testimonya, at counter ng kampo ng Vice President. Di ba? Para matimbang ng maigi. Ganun po ka-importante ang pagdedesisyon. Hindi po ito simpleng boto lamang. At ang naalala ko nga dati, merong nagkumpara pa. Ano ba raw ang pinagkaiba ng boto ng preso, di ba? Yung mga bilanggo na hindi pa nahahatulan wala pang final conviction, ongoing case pa. So kapag botohan, dinadala sila sa polling precincts para bumoto. Totoo yun. Pero bakit naman daw itong senador na nakakulong, like in the case of Jinggoy and itong si Bato de la Rosa, di ba? Dinideprive na sa kanilang karapatan na bumoto. Magkaiba ho yung botong binabanggit dito. Yung boto ho ng mga preso, ng mga nakabilang may kaso na nasa kulungan, yun po ay hindi po nila, wala ho silang tinitimbang na mga ebidensya. Kung hindi, ang boto nila ayon sa dinidikta ng kanilang puso. Yun lang yun. Ang tinitimbang nila doon yung pwedeng kinabukasan nila, kinabukasan ng bayan natin, pero wala hong kaso na tinitimbang nila ang mga ebidensya. Unlike dito ho sa boto ng mga senador sa impeachment, nakasalig po yan dapat sa mga ebidensya. Kaya nga sabi ng inyong abang lingkod, oras na panindigan ni na Robin Padilla at ng ibang mga DDS senator sa kabila ng lakas ng ebidensyang pinakikita at hina na pinakikita ng defense team. Tapos ang boto nila pabor pa rin doon sa non-acquittal, that is actually grave abuse of discretion. 'Di ba? Pang-aabuso 'yan sa kanilang kalayaan, sa kanilang kapangyarihan. Hindi porket katawan nila 'yan, sila yung magdedesisyon. Ang pinag-uusapan po natin dito, Vice President o kahit na sinong mga opisyalis ng bansa natin na mga impeachable officials, dapat ang pagdedesisyon, ang pagbaba ng desisyon, nakabatay ito sa mga ebidensya. Para kitinawag pa sila na mga senator judges, right? Tapos kung magdedesisyon lang din, mala Robin Padilla ang takbo ng isipan, tipong pag sinindihan mo at nagliyab, umusok, di ba? Imbis sa mga moy sili, magiging mga ngamoy Duterte lang, anak ng putya. Hindi ho tama yung ganun. Kaya tama nga yung sabi ni Dean Amado Valdez na hindi naman expected, hindi naman anticipated na mga constitutional framers natin na mayroong mga tarantadong senador at may hustisya sa Pilipinas, 'di ba? Mapapanagot sila. Wala namang ganon. Ngayon, sabi ni eto si Joel Chua yung una nag-raise niyan Hindi nagkakamali. Sabi niya dapat nga daw kung sino lamang po yung nagpa-participate, dapat yun lamang ang boboto. Tama. Dahil sagrado yung pagbotong yan diyan sa impeachment. Hindi po pwede na minsan ka na nga lang sa buong buhay mo aakto bilang senator judge. 'Di ba? Tapos kukupalin mo pa, parang pinagsasampal mo ng sarili mo doon. 'Di ba? Legacy mo na 'yan na napabilang ka sa impeachment. Tapos malalaman mo na lang ng mga apo mo paglipas ng ilang dekada na yun palang kanilang lolo, tarantado kang magdesisyon. 'Di ba? Hindi porket ang impeachment ay politics, hindi lang po politics purely yan Kabilang po diyan ang aspeto ng judiciary. Dahil ang pinag-uusapan dito yung kapakanan ng isang tao. Pangalawa pa sa pinakamataas daw na government employee dito sa ating bansa, elected, 'di ba, ng taong bayan. So hindi ho po pwede na basta ganun-ganun na lamang yung pagboto.
Kung hindi naman guilty, base sa ebidensya, edi not guilty, walang problema doon. Di ba maiintindihan ng taong bayan? Kasi naka-televise naman yung impeachment proceedings. Oh. Di ba? Kung guilty, edi maganda. Tanggal sa pwesto. O hindi na makakatakbo uli. Bakit? Kasi kinakailangan maprotektahan ang interes ng bayan laban sa mga impeachable officials na nasasangkot sa mga katarantaduhan o lalo't may kinalaman sa usapin ng pera ng bayan. Ganon din yung mga pagbabanta niya. 'Di ba yung kailangang ipaliwanag niya yung kanyang kaperahan. Oh, 2.8 billion ang natitira sa kanyang bank account. Kapag binawas mo na yung withdrawal doon, yung outflow mula doon sa inflow, yung total amount ng mga deposit sa kanilang joint bank accounts mag-asawa. Diba? At yun, iba't ibang bangko yun, not just BPI only. Oo. Sabi ni Lorna Kapunan, ito yung talagang super eager na makasama dyan. No? Kahit na pro bono. Sabi niya iginiit na hindi dapat kasama sa boto ang mga senador na hindi makakadalo sa impeachment, di ba? It should be 2/3 of the members who can attend and vote and participate in the proceedings. That is the intent of the Constitution. That's correct. Hindi yung titignan lamang po natin ano yung letra ng Constitution. No, not just that. Diba? Kaya nga merong interpretation. Ano yung diwa, lalo na yung mga constitutional framers natin, ano yung pinagdebatihan nila dito? Diba? Bakit hindi nila nilagay yung 24 of the fixed? Oh, ba't di nila nilagay yun? Bakit ang nilagay doon is 2/3 of members of the Senate? Diba? Dahil sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, sabi niya, what the Constitution, nga pala mga kababayan, law professor po ito dati. Okay? Sa Batangas University. Sabi niya what the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all, it did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. If I'm not mistaken, sabi nyo nga, nagsampa na siya ng petition sa Korte Suprema para ito ay i-clarify. Diba? Which is good, sana ay pansinin. Kasi affected sila eh. Sila yung hawak ng prosecution team eh. So dapat alam nila kung ano yung magiging pundasyon ng pagdating na ng botohan, di ba? Buti nga maaga nagsabi eh. Nagparating sa Korte Suprema si Luistro. And again, ito yung provision. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. 2/3 of all the members. So, ibig sabihin kung sino yung available, not just the literal na members na 24, hindi ho. Okay? Hindi ho palaging 16, kapareho din ng determination ng quorum. Depende sa availability ng mga senador, di ba? Na pwedeng, at hindi lang po depende sa availability, kung hindi po, depende rin po sa applicability sa kanila ng yung coercive power ng Senado. Coercive power, ibig sabihin, sa bisa ng saligang batas natin at ng rules nila, binibigyan ng karapatan ang mga minority na i-required, i-demand yung attendance nila. Pero kung sakaling hindi naman din umubra, di ba, ay pwedeng ipa-aresto ang mga to para dalhin doon sa plenaryo at nang mabuo ang quorum. So doon, hindi rin naman po palaging base sa 24 majority. Kung hindi sa availability, dalawang bagay lang. Availability ng senador. No, ibig sabihin kung nando sa ibang panig ng bansa natin pero wala namang way para makabalik agad, walang biyahe ng eroplano, may bagyo, masama, force majeure, 'di ba? So hindi sila kailangang isali doon sa determination ng quorum or else
Paano kung iilang piraso lang ang nandun sa session hall? Paano kung 5 lang, 'di ba? Tapos kailangan mo pa rin 13. May nakakulong ka ng 3 kunwari. Oh, tapos yung iba hindi makapasok dahil baha. Oh, yung iba nirarayuma, 'di ba? Ay nako. So dito ganun din diyan sa impeachment. Okay? Iwan muna natin 'to, tingnan yung mga comments. Excuse me. Mhm. Ma-override ba yung biased senator? Hindi ho ma-override. Pero oras na nagtagumpay po sila, itong mga biased senator, ang Korte Suprema ho ay pwede ho silang maglabas ng kanilang desisyon. Nang sabihin nila na binabaliktad namin yung desisyon, hindi, binabaliktad namin hindi yung desisyon ng Senado, kung hindi yung resulta ng impeachment. Ganon. Bakit? Because ang kapangyarihan na nagbibigay o ang insidente o pagkakataon, whatever you call it, pagkakataon na nagbibigay karapatan sa Korte Suprema para isagawa yung aming function na judicial review, kapag merong nakikita na grave abuse of discretion, pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. 'Di ba? At nakita nila na dinaan ng mga bias na senator sa kanilang political affiliation, 'di ba? Friendly sila. Oh. Then kahit mali, 'di ba? Papaboran nila, i-absuelto nila. Then si Korte Suprema, I believe, pwede hong manghimasok motu proprio, 'di ba? Para maging maayos. Yung administration of justice, ika nga. Okay? Ay, totoo naman po yan. Magaling po talaga si Attorney Kapunan.